Naman pag-usapan natin mga kababayan. Eto ha. Oh. Itong si Sasot mga kababayan ay biglang natakot sa pwedeng gawin ni Direktor Matibag po sa kanya dahil po mga kababayan sa pagpipake news na di umano ay nagmamay-ari po ng alam nyo na mga kababayan, etong si Direktor Matibag at ang kanyang asawa po sa Estados Unidos. May malaki daw po itong mga kababayan property doon. No? Ngayon lumalabas na sabi nga po ni Direktor Matibag, madali lang naman po itong imbestigahan, i-research. Gusto lang talagang manira. Kaya ngayon, etong si Sasot mga kababayan, nabahag ang kanyang yagba. Ay, wala na palang bayag to, mga kababayan. Pero sabi ni JDB, meron pa daw. Nakita daw niya ito mga kababayan, nakatayo pa daw umiihi. Ito po yung balita hinggil sa bagay na yan, mga kababayan. Muling pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Humihingi na ng apology kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sasa Hogado Sasot. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California. Dapat no mga kababayan, pag ganyan, dapat kinakasuhan pa rin kasi post bura eh. 'Di ba? Ang ginagawa nila parang parang fishing expedition eh. Magpo-post mga kababayan, bahala na si Batman kapag na-counter. Pag hindi na-counter, pabayaan. Pag na-counter, bura. Na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Okay. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Alvarez. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag. Malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag. Una ng inalmahan. Pero grabe rin mga kababayan talaga yung pagkakataon Isipin niyo po Melvin Matibag, di ba? Mel Matibag, Alvarez ang pinagkaiba nila yung middle name. Mga kababayan, tapos yung asawa, Ana Marie Matibag. Mga kababayan, di ba? Ana Marie Laman Matibag, yung congresswoman. Ay, sorry. Yung asawa po na may-ari ng 72 million na mansion, mga kababayan, ay Ana Marie tawag dito? Mali. Ana Marie Matibag. 'Di ba? Ana Marie Laman Matibag, yan po yung may-ari. Yung congresswoman naman, Ann Lourdes Garcia Matibag. Kung iisipin mo mga kababayan, Ann, tapos Matibag, talagang yung lang yung pangalan lang, pero nagkataon iba rin talaga magbiro iba rin talaga yung, kumbaga mga kababayan, mapay-fake news ka talaga kapag pinatulan mo to without di ba, without doing any research, di ba, kung hindi mo ginawa yung assignment mo, talagang lulubog ka talaga dito kasi halos, biruin mo, Melvin Matibag, Ann Lourdes Matibag, di ba? Or Ann Matibag. Parang parehas na parehas pero kung titingnan mo yung gitna, parang yung yung utol ko nung nabubuhay pa, mga kababayan, hindi makakuha ng kanyang NBI. Bakit kanyo? May kapangalan. May kapangalan siya. Kaya lang, mabuti na lang nasilip nila mga ka-Gpnatics yung padawan niya, yung gitna, kasi iba apelyido nung kuya ko Basta yung
yung kanyang iba yung spelling, mga kababayan, pero yung pronunciation is parehas na parehas. Ayun, nakuha naman, pero ang tagal bago nila naisip na may pagkakaiba pala. 'Di ba? Oh. Yung tao na yon, yung kapangalan niya, killer, mga kababayan. As in talagang killer, ilan na yung napatay. Kaya hindi po siya makakakuha ng NBI eh. 'Di ba? Pero nung huli, nakita nila, magkaiba naman pala. May isang letra, mga kababayan, na pinagkaiba nila doon sa middle name. Oh, doon lang nila napagtanto na hindi pala siya yung tao na yun. Kasi, siyempre, tao, tapos may picture, mga kababayan, kinumpara. Hindi naman magkabuka. Tiningnan maigi yung buong pangalan. Isang letra lang talaga yung pinagkaiba. Iyon ang mas malupit. Una nang inalmahan ng NBI chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Correct. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa bise o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang salin maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Nasanay kasi sila, mga kababayan, na yung kanilang mga amo, 'di ba? Hindi nakasulat sa salin pero mayroong mga tagong yaman. Katulad ni Alan Peter Cayetano. Oh, yung nakita natin 23 million ang salin pero may 71 million na na-donate kay Digong. 'Di ba? O si Marcoleta, mga kababayan, may salin. Oh, ano yung nakadeklara sa salin? Magkano lang? Pero gumastos po, mga kababayan, ng 112 million. Yun pala may tinatago. Meron palang hindi idineklara dahil sabi nga niya ay hindi pa raw siya noon tawag dito kandidato dahil nakiusap daw po yung kanyang mga kaibigan. O ano nangyari? Nakakulong. Mahilig sila sa ganyan eh. Mahilig silang manira. Yun ang totoo niyan. Sinisiraan or sinisira ang credibility nitong si Attorney Director Melvin Matibag, mga kababayan, kahit ka mismong si Robin Padilla, di ba? Si mismong si Robin Padilla eh. Oh, ano yung ginawa niya? Kahit doon sa mga kababayan, iba pang mga NBI na nag-witness dyan, sinisira nila yung credibility. Yun ang gusto nilang mangyari. Kasi nga, mga ka-GPnatics, kahit pa ulit-ulit nilang sirain si Melvin Matibag, lumalabas na talagang yung pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ay isang malaking basis na yon. Isang malaking ebidensya na yon to constitute yung grave threat, di ba? Yun ang hindi nila matanggap. Kasi yung kanilang abogado, mali-mali, ini-emphasize pabalik-balik doon. Eh di pabalik-balik din si Matibag sa kanyang statement, mga kababayan, na napaka-firm, di ba? Talagang consistent yung sinasabi ni Attorney Melvin Matibag. Oh. Mag-follow sa aming mga social. So ngayon, dapat dito sa mga taong ito, mga kababayan, kasuhan, di ba? Kahit nag-apologize na, kasi kumbaga, what is done eh, 'di ba? Nagkaroon na ng damage eh. Kumbaga, mga kababayan, sinira na nila eh. Eh alam naman natin maraming mga bobong mga DDS na naniniwala na talagang etong si Matibag kasi pinapalabas nila, ayan, nagkaroon ng mansion worth 72 million dahil nakatanggap ng malita. Oh. 'Di ba? O ngayon, yan yung pinapakalat nila. Kumbaga, itong si Sasot ba? Mga kababayan, yung mga DDS ba, binablog nila yan na nag-sorry na itong si Sasot?
Dahil nagkamali siya sa pagbibintang dito kay Representative Anne-Marie Matibag at dito kay Director Melvin Matibag, hindi. So ang isip ng mga tao, nakatanggap pa rin ng malita ang mag-asawa.